Dating Senador Antonio Trillanes hindi tatakbo sa 2028 election, natatakot huntingin ni Sara Duterte. Pagka naging presidente si Sara, kahit senador ako, kahit mayor, kahit vice president, it won't matter. Ako yung unang hahantingin. Ako yung unang hahantingin din ni Sara. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sinagot ng dating senator at matinding kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes ang tanong kung may plano ba umano siyang tumakbo sa 2028 elections. Sa interview ni Coach Jarrett, tinanong niya si Trillanes kung tatakbo ba siya sa susunod na election. Sagot ni Trillanes na wala siyang plano tumakbo dahil wala umanong saysay kung sakaling manalo siya sa kung anumang posisyon, kung manglilingkod lang siya sa ilalim ng administrasyong Duterte kung sakaling tumakbo si Vice Presidente Sara Duterte at manalo talaga sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Ipinahayag din niya ang pagkabahala na kung sakali mang manalo siya at manalo din si Sara Duterte ay panigurado umano na siya ang unang hahantingin nito. Ayon sa kanya, mas importante na pagtulong-tulungan na suportahan yung mapupusuan niyang kandidato para sa 2028. Sir, will you be, meron po kasi nag-comment dito, for VP daw, 2028, will you be open for that, if ever? Ang ko kasi, coach, pagka kasi kandidato ka, ang tendency mo, tutukan mo yung kandidatura mo. Yeah. Magre-raise ka ng funds, gano'n. Pero kung hindi ka kandidato, ang focus mo is mangampanya dun sa presidente. Yun lang ang pinaka-importante dito. Pagka naging presidente si Sara, kahit senador ako, kahit mayor, kahit vice president, it won't matter. Ako yung unang hahantingin. Ako yung unang hahantingin din ni Sara. Diba? That's true. Matatandaan na nagtrending ang litrato ni Trillanes kasama si Lila de Lima, Teddy Bagilat, Risa Hontiveros, Chel Diokno, at iba pang kaalyado ng Partido Liberal. Nagpasiklab ito sa mga netizens ng haka-haka na may niluluto silang plano para sa 2028 election. Matatandaan na natanong din kamakailan si Senator Risa Hontiveros sa kanyang plano sa parating na election. Sa isang press conference noong Lunes, sinabi ni Hontiveros sa mga reporter na ang litrato niya kasama ang mga miyembro ng liberal na oposisyon ay pagpapatuloy lamang ng sinimulan ng nagkakaisang oposisyon. Ayon sa senador, ang mahalaga sa kanila sa kasalukuyan ay ang patuloy na pagpapalakas ng pundasyon ng kanilang alyansa. Nang tanungin siya kung napag-usapan ang halalan sa 2028 sa kanilang pambihirang pananghalian, sumagot si Hontiveros na sinasabing ang bagay na ito ay napag-usapan lamang sa pangkalahatan. Pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Ang importante sa amin lalong patibayin yung pundasyon ng pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin forward para sa ating mga kababayan. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinakamalakas at credible na kandidato. Would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung kumbaga kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin, and kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United opposition, strong candidacies.